Kahukay na nga po tayo ng isang puno ng tugi. Ito po mga kapinero ng ito. Mga kabihero, nandito po tayo sa gubat at magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon mga kabihero, sa episode na ito, ako po ay may pakikilala sa inyo na isang root crops na siguro po ay marami po ang hindi nakakaalam nito. At ito po ay isang masasabing napaka sarap at unang-una po ay nakakabusog na root crops at napakasarap po ng lasa nito. At ito po ay kung tawagin namin ay ang tugi. So ito po ang kanyang dahon na hugis puso po siya. Ang katawan po niya ay matinik. So iba yung pag-iingat po pagka po naghuhukay po ng ganito or nag-harvest. Dahil sa nga po ang katawan po niya ay napaka-tinik. At napaka-tutulis po ng kanyang tinik. So mga kabihero, kaya ko po gustong i-feature itong root crops na ito. Ito po sa totoo lang ay hindi po kilala sa market na isang root crops na po pwede po nating kainin o gawing pang merienda na, at marami po ang luto ang nagagawa po dito. Kaya po mga kabihero, gusto ko pong i-promote ang root crops na ito at ito po ay masasabi nating isang napakasustansyang root crops. So mga kabihero, pakikita ko po sa inyo ang laman nito at uumpisahan po natin. Ako yung mga barita na daw sa ano. So ito po, habang ako po nga ay naglilinis dito sa aking area na to, na taniman nga ng gabi root crops, ay nakita ko po na at ito po naman ay sadyang kilala kong halaman na maituturing po natin isang pagkain. So nakita ko po ang kanyang puno na malambor na po siya. Ito po mga kabihero, ang kanyang ito ang kanyang baging or vine. So yun po, napapanahon na po din ko para po siya ay hukayin or harvestin. Dahil siya po ay napakalaman ng sigurado ko ngayon. Dahil ngayon po ay buwan din ang iha-harvest ng tulad ng root crops na ito. At ito po mga kabihero, umpisahan na po natin ang paghuhukay. Ito po ang puno, inalisan ko na po ng ano. Dahil natabas ko nga po habang ako ay naglilinis. Ito po, sabi po siya ay ganito na. Sana po mga kabihero, itong root crops na ito ay makilala at bigyan pansin sa market. Dahil ito po ay talagang napakasarap din. Na maihalin pulot po natin sa mga kamote, gabi or ube. At ang kulay nga lang po niya ay hindi katulad ng ube. Ito po ay yellowish po ang kulay ng kanyang laman. At makikita niyo po mga kabihero, tumutok lang po kayo sa video kong ito. Yun. Ito na. Makamit. So, ito po mga kabihero, nakikita na po natin ang laman niya. Ito po ay kung tawagin ay tugi dito sa aming lugar. Ayan po. Ito. Ayan po. Hindi pa lang nga po malaki ang laman niya. Pero ito po inalaki na parang ubi din. Na kabit-kabit din po ang laman niya. So mga kabihero, pakikita ko po sa inyo kung anong laman ito. Yun. Nadali din. So ito po mga kabihero ang tugi. So hindi lang po itong kalakihan pa ang laman.
Dahil siguro po siya ay medyo matigas ang kanyang pwestuhan lupa. So pagka po ito inapalagay doon sa lupa na buhaghag din na maluag siya po ay lumalaki at nagkakasanga din po na mistulang ube rin po mga kabihero. So ito po ay nga masasabi ko, ito po isang carbohydrates at mainam pong pang merienda at ginagawa nga po itong nilupak or ginataan, kaya napakasarap po nitong pang merienda mga kabihero. At sana po ay magkaroon po ito ng market at nang sa ganun po ay marami po ang magtanim nito at ito po ay mabilis ding paramihin na katulad ng ating ube. Kaya mga kabihero, sana po ay mapanood yung video kong ito at makilala nyo ang root crops na katulad nga ng tugi na ito at ito po ay tunay na makakain. Mga kabihero, nakakita po ulit tayo dito ng bagay ng ating tugi. So hanapin po natin ang puno kung saan doon siya. Dahil ito po sa totoo lang mga kabihero ay para masasabi nating wild root crops. Dito po sa aming lugar mga kabihero, dito sa Batangas, ay napakarami po ng root crops na hindi po alam po ng nakararami. Dahil katulad nga po nitong tugi, na hindi naman po kilala sa market, dito lang po sa probinsya siya kilala. At hindi lang po ito, ang mga wild root crops na makikita nyo po dito sa kagubatan ng Batangas. So yun, mayroon pong lami, na yun po lang ay napakahaba po ang proseso noon para mailuto natin. Hindi po katulad ng ibang root crops na pagka harvest po natin ay po pwede na po natin lutuin. So yung pong lami ay mahaba po ang proseso para po siya ay makain natin, dahil yun po ay binababad pa sa tubig na ilang araw at pinakakatas po yung kailangan po tumagas ng kanyang katas. Nang sa ganun po ay siya ay hindi makailay, ang tawagin po dito sa Batangas. So, at yun naman pong isa pa na wild root crops dito sa aming lugar ay kung tawagin po ay yung pakit. So yun po ay humahaba, napakarami po ang sanga niya. At yun po pagka makikita po natin dito sa aming lugar, yun po ay doon makikita nyo sa mga talagang virgin forest mga kabihero. Yun po ay tumutubo at kumakabag din po sa ating mga punong kahoy. At ang katawang po noon, ang pinaka-vine noon or bagin ay kulay brown. At ang laman po noon, pagka po medyo bata pa, siya po ay kulay puti. At pagka medyo matured na po ang kanyang laman, siya po ay nagkukulay brown. At yun po ang napakainam, panlagay sa ating mga nilaga, partikular nga po sa nilagang baboy, baka, at ginagawa din po yung ginataan na pangmeryenda ng mamamayang Pilipino. Kaya mga kabihero, sa mga susunod na episode, ay ipakikita ko po sa inyo pag tayo may nakita dito sa ating area na to. Kaya mga kabihero, abang-abang na lang po. At yun nga po mga kabihero, nakahukay na nga po tayo ng isang puno ng tugi. So maghahanap-hanap po ulit tayo dito sa area na to at baka po madadagdagan pa ito. At nasa ganun po ay may mamerinda po tayo mamaya. At ito nga po pala mga kabihero, ang simpleng pagluluto dito ay po pwede po siya na nilaga na lamang. Nalalagyan natin ng kaunting asin. Pag siya po ay kinakain na natin, may isawsawan po tayong asukal at anumang klaseng matamis at yun po, napakasarap po nito. Yan po mga kabiyahero ang laman ng ating lami. Ayan po ang kanyang katawan or bagin ay napakatinik din po. So yan po kung tawagin natin ay mga root crops sa kagubatan. Yan po ang kanyang laman. Madilaw-dilaw po siya.
na ito po ay binababad nga sa tubig na isang proseso para po siya ay maluto natin at maging kaya-aya sa mga nakain. Napakasarap din po nito mga kabiyahero. Ito po mga kabiyahero, nakakita po ulit ng puno ng tugi. Ito po. Yan na. Natuhukayin po ulit natin. Para po, yun nga po, may mamerienda po tayo. Napakasarap po nitong pang merienda. Makangay. Kaya po nakakatuwa po dito sa gubat mga kabiyahero. Bukod po sa yun nga, nakakapag-exercise kayo, nag-enjoy kayo. Marami po matutuklasan nyo dito sa ating kagubatan na napakahalaga po sa ating buhay. Ayan po mga kabiyahero, nalinis na po natin ang puno. At uumpisahin na po nating hukayin gamit po ang ating barita. Po, napakatinik din po ng kanyang baging. Yan. Nakita yung laman. Po mga kabiyahero, nakita na po natin ang laman ng tugi na pangalawang puno na nakita po ni biyahera. So yan po. Yan po ang laman niya. Yan pong namumuti na yan. So itutuloy na po natin ang paghukay at baka po malaki ang laman ito. Wow! May laman nga! Yo! Aray ko! So yan po. Maliliit pa lang po laman niya. Pero may laman naman po siya. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Nga po, iba yung pag-iingat po sa paghukay ng tugi. Matinik po ang kanyang katawan. Matinik po tayo. Ayan po. Bata pa. Yun. Yan po mga kabihero, tatlo po ating nakuha. At hindi nga po ang masyadong malaki dahil siya po ay bata pa. Pero ito po ay po pwede na nating ilaga. Yes! Yes! May makakain na kami. Nakakita kami ng tugi. Ginagawa mo! Yes! Sarap nito. Nakakain na kami. Yes! Thanks God! May mga merienda na. Si biyaherong Batanday niyo. Sabi po. Oh, ang dali. Itlog. Kung itlog ng ahas ay. Nang. Yumar ano aray? Itlog ng ano itaw? Yan, tabi nga. Ito mga kabihero. Ah! Ito. Biglang toko. Yan. Yan ang tugi. Ilan yan ang gali mo. Ito mga kabihero.
Nakadali din po tayong malaki. May makakain na kami! Ang damay. Ngayon lang ako. Yan naman. Si Babaw. So yun po, nabalatan na natin, natalupan na po natin ang ating tugi. Hugasan lang po natin at ating ilalaga na. Pwede ka din hugasan. So mga kabihero, lulutuin na po natin, nahukay natin tugi. So ayun po, lalagyan po lang natin ng kaunting asin. Nakasukal ay. Para po siya ay magkalasa. Okay. Ito may taklob. Luto na po ang ating nilabong tugi. Buburbura natin ang brown sugar. Wow, may merienda na kami. Ito ba, mainat? Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no.
Sarap. Okay. Tikman natin. 君の虜になってしまえばきっと Sana po makilala ito sa market at magkaroon po ng demand. Kaya mga kabihero, salamat po sa panonood. Thank you po.